Kung extra income ang hanap nyo, narito ang isang healthy beverage business idea sa starting capital na abot kayang halaga. Health and wellness Jinga Juice aims to promote since it was established in September 2012. Actually, nag-umpisa yung kumpanya na nagawa namin yung ganitong Jinga Juice kasi naisip namin na marami ho tayong mga kasamang Pilipino na nahihirapan unang-una sa kalusugan. Kung kalusugan ang pag-uusapan, maraming health benefits ang makukuha from Jinga Juice's two main ingredients. Actually, yung Jinga Juice, napakaganda ho niya kasi unang-una napakaganda ho niya sa kalusugan natin kasi siya po binubuo ng dalawang superfoods. Unang-una po, yan po yung wheatgrass. Siguro alam naman natin lahat na ang wheatgrass napakaganda ho sa kalusugan natin at kilalang-kilala yung wheatgrass sa ibang bansa. Kaya napakaganda ho niya. Pangalawa, binubuo rin siya ng guyabano. So ang maganda sa guyabano, kilala na rin abroad, lalo-lalo, napakaganda ng guyabano dahil sa atin ho siya nakukuha At alam naman. Isang strategy ng kumpanya ang pag-put up ng Jinga Juice Cafe para maka-entice ng tao to try their products. Aside from selling health and wellness products, ito pa ang aabangan ng business opportunity with Jinga Juice. Nakakatuwa nga, isa sa mga product namin yung Jinga Tower. So additional income po yun ng mga dealer namin na nagkakaroon sila ng extra income pagdating naman sa condominium. So andyan po yung Jinga Tower. So ini-invite ko kayong lahat na makapasyalo dito sa opisina namin. Kami po ay Tycoon Building, ground floor po, sa Ortigas Center po. Dito lang sa Puel Drive. At kami po ay malapit sa may Tech-Tight Building o Philippine Stock Exchange. Makapunta ko kayo dito para makita niyo yung opisina at yung dami ho ng tao. At ma-challenge din ho kayo na mga simpleng tao, umaasenso, mga galing sa mahirap na buhay, yung mayaman. So baka makatulong ho kami sa inyo. At wag ho kayo matakot dahil hindi nyo po ito gagawin mag-isa. Andito ho kami plus yung mga iba namin kasama para mas makuha natin na mabilis yung mga pangarap po natin sa buhay. Multi-level marketing is one of the fastest-growing industries in the country. And this is how business icon Gary Norman found his path to success. This afternoon, join me as we experience his rags to riches story right here on Spotlight. I'm Reggie Tongol, a lawyer by profession, TV host by advocacy. I'm William Theo. I am a journalist, a commercial model, and also a realtor. Join me and meet the mighty shakers and movers of society And be inspired by their amazing journey through life here on Spotlight. An expensive home, luxurious cars, and a profitable company. With all these wealthy possessions, who would have thought that renowned businessman Gary Norman has once lived a challenging life? Sir Gary, pwede natin ikwento yung buhay mo bilang as a kid. Paano ka lumaki? Like school, kung ano yung relasyon mo sa mga kapatid mo and your parents po? Actually, dati, laki kasi kami sa mahirap na pamilya. So, yung nanay ko, ang trabaho niya dati, nagmamanicure ng kuko. I see, okay. Ang tatay ko naman, 5 years old pa lang ako, patay na. Okay. So, 5 kaming magkakapatid, mga lalaki kami lahat. So, dati, medyo mahirap ang buhay, isang kahig, isang tuka. Tapos bukod doon, nagtiyaga lang ko kaming mag-aral. So, masipag din ako, matyaga rin ako mag-aral kasi may gusto akong makuha sa buhay na maging successful din. I see. So yung bata ka pa, meron na talagang driving force, meron na talagang ambition somehow. Having been exposed to poverty, Gary early learned the value of hard work and determination. Yung mga time na yun, sir, na
siyempre, para bang everything, no, it's very idealistic, no? Ano yung mga pinapangarap mo? Marami akong pinapangarap. Unang-una, gusto ko umasenso yung buhay namin. Yes. Para mapagaan kami sa buhay, lalong-lalo. Problema namin dati lagi yung pagkain namin. Eh. Siyempre, yung kinikita ng nanay ko, maliit lang as nagmamanicure. So, gusto ko kahit papano, hindi kami malipasan ng gutom. Tapos bukod doon, gusto ko rin na paranasan ko rin yung mga buhay ng ibang successful na tao. Hindi naman ganong kataas, so ang gusto ko lang maka-drive ng sasakyan, kahit mga simpleng sasakyan lang. So yun yung mga nagda-drive sa akin. Kaya nagtiyaga rin ako mag-aral eh. Actually, karamihan ng pag-aaral ko eh libre. Kasi nga, laki kami sa mahirap. So hanggang sa naging scholar ako ng isang school. Sa loob ng 7 taon, Gary worked as a technician in an appliance store. Pero dahil maliit lamang ang kinikita rito, he knew that he has to do more in order to provide his family a better and more convenient life. Siyempre, after school, no, lahat tayo usually go through a phase where siyempre most of the successful businessmen, dumadaan po sila sa pagiging empleyado. Kayo rin, yun din ang pinagdaanan nyo. Actually, no, after kong matapos sa school, so nakapag-work din ako sa isang appliance company sa Makati. So 7 years ako nag-work. Ang sweldo ko dati, 6,000 a month. I see. Nagmumotor ako dati. So kami yung gumagawa doon sa mga nabebenta ng ahente. So kumbaga yung after-sales service. Okay, kayo yun talagang yung lifeblood ng operasyon kasi usually ang ahente pag nakabenta tapos na eh. Oo, tapos ito mini-maintain nyo yung mga nabenta ng ahente. So, 7 years kayo doon, paano nyo naramdaman na may kulang or meron pang siguro dapat tahakin? Actually, naisip ko noon sa 7 years ko late kasi sweldo. Hindi ko naman masisi dahil yun lang talaga ang basic noon. So, sabi ko naman, okay naman yung natapos ko kasi ang natapos ko yung pag-wiring ng Bayat Building. So, electrical background ko, kaya lang sabi ko, parang may kulang doon sa trabaho ko, maliit sweldo eh. So, naghahanap pa rin ako, naghahangad pa rin ako. Hanggang sa na-invite ako ng kasama ko sa isang appliance company, no? Sa kumpanya namin. So, na-invite niya ako sa ganitong sistema ng negosyo, yung multi-level marketing. Okay. Sir, pwede mong i-explain kung ano po itong multi-level marketing para sa ating po mga kasangbahay na hindi po alam yon at saka para sa akin na rin para malaman ko ang business po. Actually, ang multi-level marketing, isang sistema siya na yung isang produkto ma-promote ng mga simpleng tao nang sa ganon, sila naman ang magkaroon ng benepisyo. I see. So instead of putting the money or the budget into traditional advertising like print ads and commercials on TV, binibigay nyo po to the common people so that they can be able to be the ones to market the product. Okay, I see. And bakit Jinga? Bakit yung pangalan na Jinga? Yung pangalan na Jinga, nanggaling yan sa... Actually, hindi alam ng karamihan. Ito. So this is the first. Okay. Yes. Hot off the press. Okay. Naman ng... Through a friend's help, Gary was able to get into the multi-level marketing industry, na naging daan naman para unti-unting mabago ang kanilang mga pamumuhay. So, na-involve ako nung na-invite ako ng kaibigan ko sa ganito sistema ng negosyo. So, tumagal ako doon ng 3 taon. Maganda rin yung naging resulta. Malaki rin yung income na nakukuha namin. So, kasi ang nangyari sa amin doon, imbes na ibayad doon sa mga artista, saan na lang ka napupunta ng mga simpleng tao. So, nag-recycle na lang. Okay. So, paano yun? So, ini-introduce nyo talaga yung produkto and then yung para bang you get to know it and all of its benefits. Ano pong mga produkto ito? Yung mga produkto nga sila ko dati, mga sapatos, mga pantalon. I see. So, yung mga basic necessities talaga. I see. Okay. So, kami nagpo-promote, so kami rin ang nababayaran. Motivated by his dream to give his family a good life, Gary worked even harder and managed to be a top-notch personality in the MLM industry.
Actually, magkasama kami sa trabaho Okay, dito po sa multi-level. sa company namin dito sa Makati. I see, So okay. ako nasa service department. Okay. Siya naman accountant siya. I see. So, you met at work. Yes. Okay, so paano yun? Nagka-introduce kayo or kayo lang talaga? Yan. So nagkakilala kami sa opisina. Tapos napapansin niya kasi lahat ng sweldo namin nakikita niya eh. So sa accounting department kasi siya. Alam niya na maliit yung sweldo namin. Tapos ako laging nangungulit-ngulit sa kanya eh. So ini-invite ko siyang lumabas, ganyan. Kaya lang hindi naman siya nainggan yung lumabas gawa nung alam niya baka hindi ko kayang manglibre. Dahil alam niya maliit yung sweldo namin. Okay. So walang kakaya. Okay. And then paano nag-develop yung romance? So yun, nung nagkakilala kami, naging kami naman, hanggang sa nagkaroon na kami ng anak. I see. Okay. And then yung panganay yun ngayon, she's already 16, Yes, no? As we were talking off cam. So, from here, how was it to be married? Nung nagkaroon na kayo ng anak, tapos nag-start na kayo, syempre panibagong buhay yan. Masasabi mo ba na malaki yung adjustment? Malaking adjustment kasi iba pala yung panahon na ikaw yung anak, Yes, totoo. na ikaw na yung magulang. So, ano doon yung iniisip mo kung ano yung future na ibibigay sa kanila. So, lalo akong nagpursige talaga ng trabaho kasi syempre ayaw ko rin na yung asawa ko plus yung mga anak ko bumalik sa buhay namin dati. Kasi yun yung ayaw ko nang maranasan nila eh. Kaya ako laging nagpupursige. As a father, okay, pinag-usapan na natin yung as a son, no, na paano ka lumaki at saka paano nyo na-meet yung asawa nyo. Kayo naman bilang isang ama ngayon na head na kayo ng pamilya ninyo, how is it to be a father? So, medyo mahirap din pero masaya, masarap kasi nakita mo na yung mga anak mo maganda ang buhay ngayon. So, nakita mo rin na nakukuha na nila at nagagawa na nila yung mga gusto nila dahil naging successful nga kami. Tapos bukod doon, medyo ando din lang yung worry din na nag-iisip ka kung ano naman ang magiging buhay nila. I see. So ayan na, ito naman ang the usual worries of a parent. Okay. When did you get involved into your own business na yung kayo na talaga ang, at saka anong produkto yun? Actually, naisip kong magtayo na ng sariling negosyo kasi nung time na ako nag-work pa dun sa ganung sistema, limitado yung natutulungan ko eh. So, ang natutulungan ko, kung sino lang yung tao ko, sino lang yung mga gusto kong matulungan. So, naisip ko, paano ko sila matutulungan lahat kung hindi ko naman sila kasama o kaya kung hindi ko sila kagrupo. Kaya nakapag-isip ako na siguro magtayo na lang ako ng sarili ko para lahat ng tao, wala akong pinipili. Kasi kami na yung may-ari. Tama. So, it becomes limitless, kumbaga. Okay. So lahat ng tao, mas kaya ko namin matulungan ngayon. Okay. Kasi gusto kong matulungan yung mga tao na nakapag ganitong sistema rin dati, na hindi naging successful. So gusto namin maibalik sa kanila yung tiwala na maganda yung ganitong negosyo. Right. So, Sir Gary, yung mga dismayado nadismayado sa mga una nilang ventures, this is the opportunity for them to redeem it. Okay. So, paano nyo na-discover yung product line? Actually, ito yung gusto kong malaman paano mo pinili yung mga produkto mo at saka ano yung naging tema na bakit health and wellness products ang napili niyo? Actually, nung na-develop namin yung ganitong product, kasi unang-una, naisip namin na yung wheatgrass ay napakaganda. At alam namin na ang wheatgrass ay kilalang-kilala sa buong mundo. So, kahit di mo na siya masyadong maipaliwanag, so alam na siya ng mga tao, lalo abroad. Tapos bukod doon, napili rin namin ang guayabano dahil kilala rin siya sa buong mundo. Plus sa Pilipinas, marami tayong guayabano. Kaya naisip namin na yung wheatgrass at guayabano ipagsamahin. I see. So you can combine the health benefits of both. At saka dito, kumbaga, dito na pinanganak yung Jinga Juice. And bakit Jinga? Bakit yung pangalan na Jinga? Yung pangalan na Jinga, nanggaling yan sa... Actually, hindi alam ng karamihan. Ito. So this is the first. Okay. Yes. Hot off the press. Okay. Yung Jinga, nanggaling siya sa pangalan ng wife ko, Jean, yung pala ayaw niya.
Ako naman, Gary. So, Jinga. nagsama naman siya. Okay. So, Mas masarap sa tenga eh. yes, oo. It really sounds, 'di ba, yung mga hindi in the time of noni juice at saka yung mga yung mangustin. Oo. Kasi normally sa ganitong sistema, Noni juice, yes. So, yeah. sa ganitong sistema ng negosyo, yung multi-level. So, masyadong common na sa kanila yung ibang mga pangalan. Okay. So, at least kami kakaiba. So sir, etong Jinga Juice, no? Kasi eto yung core, no? Kumbaga eto talaga yung sentrong produkto. Pwede nyo bang ikwento sa akin at saka sa ating mga kasangbahay kung ano talaga ang health benefits nito so that, for example, kung meron kang iniisip, meron kang nararamdaman, no? Hindi na kayo maghahanap pa ng iba na nandito na. It's just a daily habit. It can give you good health. Ano po ang benefits? Yung kaganda ng Jinga Juice kasi binubuo siya ng wheatgrass at guayabano. So sa wheatgrass pa lang, alam ng karamihan na ang wheatgrass ay complete food. So ang maganda sa wheatgrass, meron siyang na ibibigay na maganda sa kalusugan natin. So yung wheatgrass, napakaganda niya sa mga ubo, sipon, lagnat, na malaking tulong na nagagawa sa... So, immune system, sir, ang tinatamaan nitong wheatgrass. And ang guyabano naman? Ang guyabano, alam naman natin na cancer fighter siya eh. So, proven na ang guyabano na napakaganda sa cancer. So, laking tulong siya lalo sa kalusugan ng bawat isa. So, kahit bata ka, matanda ka, these products are safe, healthy, and all of that. Can you tell us yung mga ibang produkto na yun? Marami kaming naging produkto. Andiyan yung nagkaroon kami ng green tea. Andito, ito green tea, itong iniinom ko ngayon. It's very refreshing and very good. Oo. Nagkaroon kami ng milk tea. Yung milk tea namin, meron siyang guyabano. So, meron din kaming coffee. Yung coffee namin, meron naman siyang wheatgrass. So, marami pa. Meron din kaming Sea Life. Yun naman orange flavor na may vitamin C, may taurine, so maganda rin sa health natin. I see. So, everything has its own health benefits. So, for example, ating itong mga kababayan na nagbibenta nito through MLM, no, or multi-level marketing, talagang they are spreading the gift of health to anybody that they talk to. Ako naman hanggang ngayon, mas lamang pa rin kasi yung buhay ko ng mahirap eh. Ilang taon pa lang naman akong naging successful, kaya ang puso't isip ko, ando doon pa rin sa puso't isip ng mahirap pa rin. And after a decade of experience, Gary eventually came up with his own multi-level marketing company. Mahirap ba po mag-umpisa ng sariling negosyo? Kasi siyempre marami sa atin gusto talagang magka-negosyong sarili. Everybody wants to be their own boss. Oo. Andyan yung marami kang overhead. Yes. Meron kang mga iniisip na tauhan na kailangan sumweldo ng tama. Yeah. May iniisip ka rin ng mga mai-involve sa ganito sistema na sumweldo rin ng tama. So, malaki rin yung parang ano tawag dito? Yung para bang there were a lot of concerns talaga, right, that you have to put together, kailangan maisama to see kung worth it talaga yung negosyo. Ano yung mga trials or challenges personally na naramdaman nyo during the time you were developing your businesses? So marami, no? Actually, hanggang ngayon, marami pa rin kaming mga challenges na unang-una maraming nag-iisip na sa amin na baka hindi kami tumagal kasi mahirap kasi magtayo talaga ng sariling negosyo. So sa ngayon nakakatuwa naman, isang taon na kami mahigit, so lalong lumalaki, lalong lumalakas, kaya nakakataba naman ang puso. Oo naman, sir, imagine in 1 year meron na kayong international offices, di ba? Tapos sa isang taon namin, nakapagkaroon na kami ng 50,000 na dealers. 50,000 dealers sa loob ng isang taon. I see. And syempre, after they've tried your products, para sa akin nga, yung mga ibang health products, sige, lagay na natin, they are good for your health, but they don't taste good. But dito mga produkto ni Sir Gary, talagang bukod sa mabuti para sa kalusugan, napakasarap, napaka-refreshing din na inumin. Pati bata, magugustuhan ito mga... Hanggang matanda, lalaki o babae, pwedeng mag-take ng product. Though maintaining a business is a challenging task, Gary, together with his wife and peers, was able to excellently manage the company.
Malaki ang naitulong ng asawa ko sa akin. Okay, pwede niyo po ikwento yung tulong ng asawa ninyo sa inyo? Ang asawa ko, sila yung involved naman sa internal. Okay. Kasi unang-una, hindi ko kakayanin kung ako yung sa field, Aba. siya naman yung sa loob. Mhm. So kung ako rin yung sa loob, so hindi ko kakayanin. So yung asawa ko, accountant kasi siya by profession. Yes. So sila yung naging sa internal namin. Mhm. Sila nag-iintindi ng mga problema. Actually, no, yung asawa ko at yung isa naming kapartner, sila yung mga takbuhan o kaya lapitan ng mga problema. I see. That's good. So at least together pa rin kayo, team pa rin kayo dito. How are you as a boss? Sa ngayon, no, as a boss, hindi na nila napipil na boss nila ako. Kasi magkakaibigan lang kami, magkabarkada kami, at lagi naman nila akong kasama eh. Kaya hindi sila naiilang sa amin, hindi sila natatakot sa amin. Tsaka ako naman hanggang ngayon, mas lamang pa rin kasi yung buhay ko ng mahirap eh. Ilang taon pa lang naman akong naging successful, kaya ang puso't isip ko, ando doon pa rin sa puso't isip ng mahirap pa rin. So yung compassion ninyo po is napakalawak, kumbaga. Okay. Meron ba kayong ibang wish? Is there a personal wish? Kasi kanina, no, ako na ang magdudugtong nito. Kanina, sabi ninyo, isa sa pangarap ninyo is mag-drive lang ng isang simpleng kotse. Ngayon sa garahe ni Sir Gary is my dream car. Hindi ko alam kung kailan ba ako makaka-drive ng ganun. So, ngayon na na-achieve nyo na most of your goals, most of your dreams, how do you feel as a person? Personal achievement, kumbaga na. So sa akin, alam ko no, na nakuha ko na yung mga pangarap ko. So ang hangad ko na lang sa ngayon, yung mga kagaya ko rin na mahirap, makuha rin nila yung mga pangarap nila. Kaya nga nakakatuwa dito sa Jinga Juice ngayon kasi kami as may-ari, nagtatrabaho ako eh. So simula nagbukas kami hanggang ngayon, about sa product, pati sa business. So umiikot ako ng buong Pilipinas. Yes. Pumupunta ako ng abroad para lang kami ang mag-talk at mag-convince sa mga tao. To date, his company is one of the most successful ones in the multi-level marketing industry. Meron po kayong mga future plans? Like from now, syempre that you're bringing these, especially many people are into lifestyle change ngayon eh. Maraming tao na ay nag-ini-integrate nila yung mga health products para to get the most, to be able to utilize the full potential sa buhay nila. Ano ang mga future plans ninyo? Meron bang bagong mga produkto o kaya anong plano ninyo sa existing products, Sir Gary? Ang plano namin sa ngayon, yun nga, maikalat siya sa buong Pilipinas. Matikman ng lahat ng tao yung produkto namin kung gaano kaganda at gaano kabisa, lalo pagdating sa health. Pangalawa, plano rin namin maging international. So, meron na rin kami mga opisina sa abroad eh. Wow! Meron na kami Singapore, may Thailand na kami, tapos sa Kuwait. So, marami pa, mas maganda. Marami na kaming additional product eh. May mga lotion kami, mga sabon, Talaga. pabango. Talaga. So, total lifestyle product talaga siya to be able to nourish and give you good health from inside and out. Yes. Meron po ba kayong advice sa ating mga newbies no sa negosyo kung paano nila may inspire yung sarili nila? Advice ko sa karamihan, lalo na nandiyan sa simpleng buhay, so magtiyaga lang sila, mangarap sila, at yung pangarap nila, paniwalaan nilang kaya nilang makuha na nangyari kagaya sa amin. I see. So you just have to believe in yourself, to believe in your dreams. And then, with a little bit of hard work, kaya nila yun? Yes, kaya. Who is Mr. Gary Norman in 3 words, sir? Sa loob ng 3 words. Paano mo madidescribe yung sarili mo? Mabait. Okay. Yan, mabilis malapitan. At matulungin. Ayun! Sige. Okay, thank you very much, Mr. Gary Norman. Thank you. There you have it, mga kasangbahay. Just because something is difficult doesn't mean it's impossible. And Gary proved that with all of the obstacles and challenges that he had to face. Definitely all of his power, hard work, determination, they all paid off. And he was able to achieve all of his dreams. Join us again next week as we bring you the stories of the lives of the people we believe you should know. Right here on Spotlight. Ano ang paborito niyong pagkain? Adobo. Adobo.
Favorite artist or actor? Brad Pitt, Brad Pitt. Okay, color? Blue, Blue. Pinaka-ayaw na ayaw niya sa tao? Mayabang. Yung mayap. Okay. And yung paborito mong lugar na pinupuntahan kasama ng pamilya? Nasa mall kami lagi. Okay. So talagang mall is, kumbaga, it's a time to be together. Kasi ang maganda sa mall, lahat ng gusto ng bawat miyembro ng pamilya nandun, no? So pwede kayong, you can compromise Magagawa naman. na magagawa ng lahat. Okay, pwede pang kumain.